Okay lang dyan mga kababayan, welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga mga kababayan, ayaw ho talagang tantanan itong mga mainstream media na to. Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alam nyo, kung vlogger lang ho ang naglabas ng ganitong kapeking balita, tapos hindi binawi kagad. Naku, napakalaking issue na ho niyan sa mga sa mga congressman, di ba? Ito ho, Digong, sumibat pa Hong Kong. Ano sumibat? Patanong yan eh. Ipatanong ba yan? Anak ng tokwa, kayo dyan sa Abante News. Akala ko pang meron tayong dito, Code of Ethics. KBP! KBP! Paging KBP! Anak ng tokwa. Bago yan mga kababayan, isang like at subscribe mo na. Code of Ethics, nasaan na? Nasaan na yung binibidang Code of Ethics itong mga mamamahayag na to dyan sa House of Representatives? Digong, sumibat pa Hong Kong. Asan yung sumibat pa Hong Kong? Ano hong sabi nitong post na to? Linawin natin. Wala namang kasing malisyoso yung sumibat pa Hong Kong. Wala naman nung problema dyan. Lumipad papuntang Hong Kong si dating Pangulo Rodrigo Digong Duterte nitong Biyernes. Sa kabila ng akusasyon na pagpapalabas ng International Criminal Court ICC ng warrant of arrest laban sa kanya, bangag ba kayo dyan sa mga taga-Abante News? Malisyoso eh. Linawin nyo, dapat noong naglabas na yung Bombo Radio ng balita na ganito, nang lininaw na ng mga DDS vlogger kung ano bang meron dyan sa Hong Kong, dapat ho sana, inano nyo na yan. Gumawa na kayo ng panibagong post na kung saan binabawi nyo yung pagbanat nyo na yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Aalis si Tatay Digong dahil sa warrant ng ICC. Manigas kayo, hindi gagawin niya ni Tatay Digong. Dating Pangulong Duterte nasa Hong Kong para pangunahan ang campaign rally ng PDP laban. Yan mga ganyan dapat ang binabalita. Kaya para sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa Hong Kong, naku, malaki ang rally ho yan mga kababayan, no? Kung nagkataon, sana nandyan din ho tayo kaso marami ho tayong inaasikaso ngayon. Next time. Patagal-tagal pa naman ho kampanya. Pero sa Davao, susubukan ho natin, Pagka nag-meeting di Avance, 100% pupunta ho tayo dyan. Ganito dapat ang pagbabalita. Kayo dyan sa Bomboray, dyan sa Abante News Online. Ayusin nyo, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Tingnan nyo naman ho ito. Itong sa tawag dito sa Bombo Radio. Inaayos nila yung pagbabalita nila. Walang halong mali siya. Itong sa Abante News, sa bagay, no? Kapangalan nitong si Benny Abante, basta ata Abante, medyo may tama yung kung di congressman, naman yung pahayagan na Abante News Online. Pambihira, nagpunta lang si Tatay Digong dyan sa Hong Kong, umiiwas na dyan sa warrant of arrest. Hindi makukuha yan ng ICC, yan ang sabihin ko sa inyo. Para dun sa mga nag-publish, nag-post ng kung sino man dyan sa Abante News Online, dyan sa balita na yan, nasasusunod para hindi ho kayo nasusunog, alamin nyo ho muna kung ano yung tunay na dahilan, kung bakit nagpunta ng Hong Kong itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Balita ho natin. Marami daw hong mangyayari bukas yan sa pagpunta na yan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At balita din ho natin yung mga taga Malacanang medyo na panic mode na ho sila diyan sa diyan sa gaganaping malawakang rally diyan sa Hong Kong. Nako, matindi ho yan mga kababayan. Maniwala lang ho kayo sa sinabi nitong si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Sabi niya, mananalo tayo, trust me. Kaya maniniwala ho tayo kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na mananalo tayo. Heto na ho mga kababayan. Dito ho tayo kay Bangag. Nakita natin to. Senior ito ni Sir EB. Matindi ho itong video na to. Di ba sinasabi natin, wag kang masyadong magmahusay. Babarahin ka ng mga engineer, ika nga. Dito sa video na to, sinopla ko ng isang isang engineer, yung mga litanya nitong si Marcos Jr. Yung mga komento niya, yung kanyang naging pag-inspection doon sa bumagsak na tulay. Ito sabi ni Marcos Jr. At ang sagot sa kanya nung isang engineer. Ito.
ang ending nito, ang punot-dulo nito, design flaw. It is a design flaw. Mali yung design. Who is responsible is basically who made the design. Because their design was poor. Sorry. Anak ng toko. Ito, pakinggan ho natin itong si engineer ho ito eh. O, pakinggan ho natin. O, di naman ho kaya, architect o kung engineer ho siguro. Ito. Ito, pakinggan ho natin. Pero mahirap po siyang kontrahin. Pero hindi siya bridge expert. This is supposed to be a suspension. Mahirap daw ho siyang kontrahin kaso hindi ka bridge expert. Yun ang problema kay Marcos Jr. Umaasta siya ng eksperto sa lahat ng bagay na mahawakan niya. Pero sa totoo ho niyan, trip lang ho talaga niya yan. Kunyari, paggising niya ng umaga, bumanat siya ng pulburon. Kunyari, trip niya, nakita niya yung news about doon sa bridge. Punta tayo dyan, i-inspectionin ko yan. Pagdating dyan, eksperto na siya pagdating sa bridge. Pero kinabukasan, pagkatira niya ng pulburon at iba naman ang tama ng pulburon sa kanya, iba na naman hong expertise niya. Di ba sabi ko sa inyo, yan lang yung tama niya noong oras na yan. At trip niyang maging eksperto sa tulay. Kaya nung binidyoan siya, akala mo kung sinong eksperto. Bridge nakasabit. Ito lang ang suspension bridge na nakita ko sa buong mundo na hindi kable. Fine arch yung tawag dyan sa tulay na yan. Hindi yan suspension bridge. Hindi yan. Cable stayed bridge. Cable stayed bridge actually yung dinidescribe ni President. Cable stayed bridge yung dinidescribe mo, Bangag. Di ka naman kasi eksperto, bira ka ng bira. Yan ang problema ho dyan. Kaya tayo, pagka hindi natin alam ang isang bagay na pinag-uusapan, di ho tayo sumisingit. Nakikinig lang ho tayo para matuto tayo. Ang problema, hinarap sa kanya camera, kakapulburon lang niya. Nag-eksperto siya. Siya lahat ng bansang nakita ko, ito lang nakita ko, ganito, ganyan. Hindi nga nakapagtapos, magiging anak ng toko. Pero ang tawag niya suspension bridge. I mean, hindi nila kabisado yung bridge. Engineer, mali yung sinabi ni President Bongbong Marcos na ang problema ay design. No comment. Pambira itong si engineer. Comment na lang siya. Baka ipahanap siya nitong si Bangag eh. Baka pagka binira niya, ipahanap siya. No? Sinasabi mong mali ako? Halika dito, trip ko yun eh. Ito imbestigahan. Hindi dapat nagbibigay ng mga statement hanggat walang kompletong forensic engineering investigation. Tapos pag nakompleto na yung investigation, saka magpalabas ng kung ano yung resulta ng investigation. Kailangan mo na palang maglabas ng forensic engineering investigation. Akala ko yung pinoforensic, yung mga crime scene lang no? Pati ho pala yung mga pumapal yung mga tulay, meron ding investigation na ginagawa dyan, meron ding forensic engineering investigation. Matindi ako yung original designer nung tulay nung 2012. Pero ang ginamit kong code sa pag-design ng tulay, 1997 pa. So, luman-luma na. Tapos lumabas yung DPWH 2015 na code. So, ibig sabihin, biglang naluma yung design ko. Hindi na siya pwede. Nung mga 2018 o 2017, nakompleto na niya yung 8 arco na span out of 12 na total. So kung sabi ng DPWH, kailangan lahat ng tulay naka-design na sa 2015. So kung itutuloy nila yon, yung natitirang 4 na arco, saka lang yun, kulang pa yun, 720 meters lang yun, 1 kilometro mahigit yung tulay, yung ilog, Cagayan River. So, dinugtungan pa nila yun ng mga 300 meters na pre-stress na tulay. Lahat yun i-design sa 2015 na code. So, parang hindi pwede na yung una kong dinesign na 8 span, lumang code na 1997. Tapos yung iba, 2015. So, pina-retrofit design nila. Okay. Pina-redesign nila, pero sa ibang kumpanya. Hindi ako involved doon sa pag-redesign. Ang problema natin sa Pilipinas is overloading. Ang merong department order ang DPWH yung limit ng mga tulay, yung
capacity ng tulay. Sa 10-wheeler, 37 ton lang. Itong truck na nasa screen nyo, kapareho yan ng 10-wheeler, may tandem axle sa likod na dalawa, na 8 ang gulong. 27 tons lang ang allowed nun. Yung dyan sa unang report ng Lunes yata ng Region 2, DPWH, 102 tons ang sinukat nila yung dump box niyan, tapos yung bigat ng mga bato. Kumuha sila sample ng mga bato tapos tinimbang nila. Lumabas 85 tons daw yung kargada ng truck, tapos 17 toneladas yung truck mismo. Kaya pag pinagsama mo, 102 tons. Kalahati ng 102, mga 50 tons, nandiyan sa unang axle o linya ng mga gulong dyan sa tandem na yan sa likod. So mga 50 tons, times 4 yan nung nasa limit na 27. Kasi 27 times 4, 108 tons yun. Sige, engineer. Ang tulay na yan, 2 lanes. Dinisign ko yan ng dalawang truck sabay. Kahit dalawang truck na sabay, basta 27 tons lang, 54 tons, hindi niya kayang pabagsakin yung tulay. Hindi Pero kung babagsak. 102 na, times 4 na, kahit sa 2015 ko, hindi talaga uubra yung Saka, makikita mo naman, actually, over-design ako pag pag nagde-design ng tulay. Pang 10 yan na arko na dinaanan. Dalawang truck yan, magkasunod. Pang 10 yan. Yung unang siyam, nakadaan siya. Pero yung pang 10, mukhang yung unang truck, nakaramdam na ng masama. Bumagal na siya. Nagpang-abot sila nitong pangalawang truck. Pero yung unang truck, nakalusot. Yung pangalawang truck, wala na, inabutan na siya. Pabigat ng pabigat ang mga truck natin. Hindi yung code, hindi, isipin mo, 1997 to 2015, 18 years bago nagbago. Yung truck natin ngayon, mga galing China, ang lalaki, ang haba, ang tataas, and they are very powerful and stronger. Kaya nila maghatak at magdala ng mas mabigat na mga load. Kaya nila 80 tons, and ang natin, 27 tons lang. Ang layo, naiiwan yung ang design kasi natin, nakasunod tayo sa American na pulley. Sa Amerika, walang overloading. And so, dito, matindi masyado yung problema natin ng overloading. And, naiwan na yung design, yung design loads na ginagamit namin sa pag-design ng kulay. Alright. Sa design kasi ng code, ng DPWH, sa department order nila, ang nagpapalagay sila ng load limit na 27 tons sa 10-wheeler. 27 yung dalawang tons. tandem axle sa likod. Opo. Tapos dulong sa harapan. Opo. So, kung itong mga load limit nila ng mga tulay, nakabase ito sa ginagamit namin sa design ng mga load, nakabase sa American naman ng code. Opo. And itong Kabagan Santa Maria Bridge, 2 lanes ito, 2 lanes ito na tulay. Opo. Kung susumahin, pwedeng dalawa. Ang design namin yun, 2 truck sabay. Na So, 27. yung 27 tons, pwede mong doble. And 54 tons, kakayanin siya. Hindi, Per mas lane, isang mabigat truck kaya. ang ilalagay mo pag Opo. nagde-design ka. Ang design namin is worst case, sabay. Per lane, sabay-sabay, merong truck. Oho. Kapag per lane siya, 4 na truck, sabay-sabay. So, sir, Hindi pwede 45. It's a bridge. Hindi pa siya pwedeng tibayan para kahit 2 lane lang kaya pa rin yung medyo mabigat na So, dyan na papasok yung retrofitting. Kailangan ng retrofitting program na lahat ng tulay na tulay na investigate nila kung kakayanin o hindi yung mga ito. Yung maiksi kasi tapos yung mga pre-stress, matitibay yun Sobra-sobra yung tibay. Kaya niya nung overloaded na Pero itong mga bakal na mga tulay na mahaba, medyo wala siyang kasing reserve strength yung sa So, hindi Pero pwede po siya may 45, Pwede siya may 45. Retrofit ang tawag na Pero engineer, hanggang ilang beses siya pwede i-rep? More than 200 million? Dalawa na. So, i-retrofit ulit. Kali isang retrofit Pero retrofit, dahil sa 2015 code, pero hindi siya na-retrofit para sa mga truck ngayon na pabigat ng pabigat.
Truck natin ngayon. Sir, ibig sabihin, ito pong truck na ito, kung tama yung computation ng DPWH, hindi siya pwedeng tumuwid ng kahit anong tulay natin ngayon. Na 2 lanes. Na 2 lanes. Sa tulay. Hindi siya Tulay. kaya kahit anong tulay ngayon na 2 Pwede lanes. siya sa tulay na pre-stress. So, pangkon talaga yan, footbridge. Hindi, pwede ito sa tulay na hindi overloaded yung truck. Kunyari, yung mga luma natin mga top truck na 15 cubic, yung laman, kaya-kaya yan. Sir, Kaya yan. Huwag lang ito mga bagong truck na umaabot na ng 100 tons. Actually, doon, author kasi ako ng libro eh. Yung pang-apat na libro ko, Design ng Bridge Superstructure. Sa chapter 1, may discussion ako doon ng overloading. Kasi